kanyang kailanman ay hindi titingalain. Bakit? Kung tutusin, nagsisimula pa lamang siya sa pagiging abogado at tapos, ano? Sasabak na siya sa politika? At eto ka, nakaupo ni hindi mo man lang pigilan yung manugang, tinutukoy ko yung manugang mo. Manugang ko na manugang mo rin. Ikaw ang nagkonsiti dyan sa anak mo ang pakasalan niya ang lalaking yan. At ako naman nagkukonsentite para maging konsentador. Tama ba? Masama kay Rodolfo, mabait naman siya at may utak sa pamilya natin. Sinasabi mo bang wala akong utak sa pamilya to? Ikaw nagsabi niyan. Tingnan mo, kung talagang may utak yang si Rodolfo, hindi siya sasabak sa politika. Ano ang masama kay Rodolfo kung papasok sa politika? Dahil ba maraming mayaman at magagaling sa politika, kailangan umiiwas si Rodolfo sa kanila? Ang kailangan natin matapat, malinis at paninindigan sa lahat ng bagay. At nararapat lamang si Rodolfo para dyan. Dahil mabait, magalang at makatao, hindi gaya ng iba. Sinong tinutukoy mong hindi gaya ng iba dyan? Wala. Isipin mo na lang, ang mga ordinaryong tao na yan, pupunta sa bahay natin at ngingitian natin kahit hindi naman natin gusto? Ha? Ngingitian natin ng ganito? Hayaan mo na sila magsabi-sabi ng kung ano-ano. High society, nakakainit ang high society mo. Yaman ng bambasahean ng lahat. Hindi lang sila masama! At alam ko yon, iba-ibang estilo ng tao. Iba siya relax lang. Iba, magpapakasaya lang. Paano tayo makakabuo ng bagong henerasyon kung magtataguyod tayo ng silang tutularan natin? Ano namang kinalaman ng susunod na henerasyon dyan sabi mo? Pambihira naman hindi ako maintindihan. Ganito kasi yun, mayayaman kaya hindi marunong gamitin ang utak nila. Hindi masusukat ang dami ng pagkakaroon ng posisyon, kundi sa tibay ng pagmamahal na sa bayan at nakikita ko na ang ordinaryong tao ang nararapat pa rin gaya ng Rodolfo, hangad ang paglilingkod sa bayan. Paano kung matalo si Rodolfo dyan sa eleksyon? Ay talagang parte yan laro. At tagumpay, 50% ang galing sa swerte. Ang buhay ay parang sinusugal lang ang kamit ang gusto. Parang sinugal ko ang buhay ko na kasal sa'yo. Huwag ka namang insulto. Baka nakakalimutan mo nang nakilala kita. Flirt ka lang. 20 taon na ang nakakalas. Ang bihira naman, hindi mo maintindihan. Wala akong intensyon. Ang ibig sabihin ko lang, ang pag-aasawa ay parang isinusugal ko para makuha ko ang mahal mo. Okay. Di ba kasi mahal kita? Ano kaya? At ngayon, sinasabi mo, hindi ka dapat, Rodolfo. At ano ka ba? Hindi mo yung naisip, kapag nakalala si Rodolfo, ang pangalan mo ay sisikat din. At may pagkakataon din, makarating ka sa Malacanang. Hala? Totoo? Excite naman ako niyan. At ito pa, magpapapictorial ka at lalayan ang pangalan mo, Mrs. Cruz, Mrs. Osmeña, Mrs. Reyes. Ay, talaga? Excited na ako. Ano kayo susuotin? Yung lavender ba? O yung golden butterflies? Naku, na-excite naman ako. Ay, kaso, yung lavender ko, nasuot ko na sa isang party. Paano yun, Pedro? Inday? Bakit po, senyora? Bakit tawag ang designer dahil magpapagawa ko ng bagong damit? Ay, tatawagan ko na po, senyora. Ay, sosyal, Inday. Hello? Designer mo ba to? Police station? Police station! Hindi ka na nag-iisip, Inday! Tawag! Teka lang po, ma'am. Hello? Designer mo ba ito? Fire station? Fire station! Ano ba yan? Hindi ka na nag-iisip! Tawag! Ma'am, puro station lang naman dito. Wala naman sa cellphone ko yung mga number. Eh, sambunutan kaya kita dyan, ha? Eh, bakit wala dyang number, ha? Pasosyal-sosyal ka pa dyan ng cellphone? Samantala ko, 33 din ang cellphone ko. Tama na yan. Nakapag-desisyon na ako. Bukas ay... Anong kinalaman yan? Desisyon mo sa amin? Inday. Walang kilalaman yun, Mama. Ay, wala. Mama, nakapag-desisyon na si Rodolfo na umalis dito sa mansyon at bumukod na. Ganon? Ganon? Umalis siya
ko na minsan maintindihan yung pag-uugali niyo eh. Dumating sa punto na tinatapakan niyo na aking pagkatao eh. Inisip niyo na wala akong kwenta. Rodolfo, hindi yan ang ibig sabihin ng mama. Wala mo ako karapatang mag-asawa ng mayaman. Minsan, isang araw, pagbaba ko ng kotse, sinasabi nila, ang kotse ko nakuha ko lang dahil nakapangasawa ko ng mayaman. Ano masabi mo ito, Papa? Masyado kong seryoso dyan. Ano ka ba, anak? Huwag ka masyadong makikinig sa mga kwentang mga sabi-sabi dyan. Salamat, Papa. Pero gusto ko naman makilala ako na bilang isang Mr. Cruz, hindi lang asawa ni Mrs. Cruz. At ano naman pinagmamalaki ng Mr. Cruz na yan? Yung mga Mr. Cruz na yan ay maibibigay ng lahat ng pangangailangan ng anak ko, mga alahas, mga damit na magaganda, at sasakyang na meron dapat siya. Hindi niya kailangan ng mga yon, mga katulong, lahas, kung ano pa. Anong sinasabi mo hindi niya kailangan ng mga yan? At sino lang katulong? Walang katulong ang anak ko. Sino na lang ang magtutupi ng kanyang mga damit? Sino na lang ang mag-i-straight ng kanyang buhok? Magkukulot? Sino? Kung wala siyang katulong. Pero Rodolfo, di ba nangako ka na kapag kinasal tayo, di tayo titira kina mama? Oo, nangako ako. Pero gusto kong patunayan sa kanila na kahit wala ka dito, kaya ka itong buhayin. Respeto ko lang sa pagkatao. Bahala. Ang anak kong si Clara ay dito lang. Dito lang. Hindi siya aalis. Ginoo, hindi aalis ang anak ko. Rodolfo, di ba hindi na tayo aalis? Alis tayo, Clara. Kung ganun, wala na siyang pakialam sa akin. Hindi niya nainis yung pagpapakanan ko. Anak, hindi yan totoo. Ang totoo niyan, kaya ka nang pinakasalan niyang Rodolfo niyan. Ay, dahil, Tama na yan. At ayoko na maitsult ng aking namamahay. ganon? Hindi sasama ang anak kong si Clara. Nasa sa'yo yun, anak. Anong nasa sa'yo? Nasa sa akin yun, okay? Pedro, manahimik ka dyan. Sa ayaw at sa gusto mo, Clara, dito ka lang sa pamamahay ko. At kung aalis ka man, hindi kayang ibigay ng asawa mong si Rodolfo ang lahat ng pangangailangan mo na tanging ako lamang ang makapagbibigay, Clara. Mama. Ano? Clara, anak, bigyan mo pagkakataon si Rodolfo. May gusto siyang patunayan sa'yo. Anong patunayan pinagsasabi mo? Hindi niya kayang patunayan yon. Clara, anak, kung sasama ka dyan sa lalaking yan, hindi mo na makikita ang iyong mama. At wag kang hihingi sa akin ng tulong. Papa, anong gagawin ko? Clara, hindi pa akin ako. Kasama ka Mama, ba? please! Hindi ka alis. Patawad, mama. Hintay, Rodolfo, sasama ka. Pedro, ay ako. Pedro, wala kang ginagawa. Clara, sabihin ko ba para sa kampanya? Oo, mahal ko. Ay, sabi ko ba? Hello? Ganun ba? Sandali lang. Pinag-motor company raw. Nahihingi ka rin sa utang matagal na. Alam mo sasagot mo? Senyor, may gusto kong kumausap sa inyo. Magandang araw, Senyor. Oh, Joan, meron mang gusto akong makita at makausap. Kilalanin mo muna mabuti. Nakasuot ng salamin sa mata, dalang bag, nakasuot ng medyo lumang sapatos. Sabihin mo, wala ako. Malis, pumunta sa malayo. Opo, senyor.